10 mga giant people na totoong nag-exist. Sa kasaysayan ay maraming mga kaso ng giant people ang naitala. Nakakamangha ang kanilang laki at taas, pero kaakibat naman nito ang mga paghihirap na kanilang pinagdadaanan dahil sa kanilang taas. Nahihirapan silang gumalaw at halos wala na ding magkasya na damit at sapatos sa kanila. Ngunit paano kaya nila na i-survive ang ganitong sitwasyon? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ng 10 mga giant people. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Robert Pershing Wadlow. Si Robert Pershing Wadlow na tinaguriang Alton Giant o Giant of Illinois ay ipinanganak noong February 22, 1918 sa Alton, Illinois, USA. Siya ang pinakamataas na tao na naitala sa kasaysayan na umabot sa taas na 8 feet at 11 inches bago siya namatay noong July 15, 1940. Ang kanyang sobrang taas ay sanhi ng pituitary gigantism. Ito ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay naglalabas ng labis na growth hormone, kaya patuloy siyang lumalaki. Samantala si Robert ay ipinanganak na may normal na timbang na 8.7 pounds. Ngunit sa edad na 5 taon ay umabot na siya sa taas na mahigit 5 feet at sa edad na 8 mas matangkad na siya sa kanyang ama. At sa edad na 11 naman ay tumuntong na siya sa taas na 7 feet. Dahil dito ay kailangan niyang magsuot ng mga espesyal na damit at sapatos dahil walang sukat na kasya sa kanya sa mga regular na tindahan. Pero dahil sa kanyang taas ay sumikat si Robert hindi lang sa kanilang bayan kundi sa buong bansa. Kaugnay nito, noong 1936 ay sumama siya sa isang tour ng Ringling Brothers Circus. Hindi siya ipinakita bilang isang kakaibang tao kundi bilang espesyal na bisita dahil ayaw niyang tratuhin siya bilang palabas. Ginawa ng kanyang pamilya at mga kababayan ang lahat upang mapanatili ang respeto sa kanya. Kahit napakataas niya ay kilala si Robert sa pagiging mabait at simple. Siya ay naging masipag na estudyante at paborito ng kanyang mga guro at kaklase sa Alton High School kung saan nagtapos siya noong 1936. Matapos magtapos ay sumali siya sa iba't ibang organisasyon at naging aktibo sa mga gawain ng kanilang komunidad. Subalit dahil sa kanyang sobrang laki ay nagkaroon siya ng mga problema sa kalusugan. Hirap siyang maglakad kaya gumagamit siya ng saklay. At noong 1940 ay nagkaroon siya ng infection mula sa hindi tamang saklay na naging sanhi ng kanyang kamatayan noong July 15, 1940 sa edad na 22. Inilibing siya sa Alton, Illinois at ang kanyang kabaong na sobrang bigat ay binuhat ng 12 na tao. Hanggang ngayon ay hindi nakakalimutan si Robert Wadlow. May isang estatwa na itinayo sa Alton bilang pag-alala sa kanya. Hindi lamang siya kilala bilang pinakamataas na tao na nabuhay, kundi pati na rin sa kanyang mabuting puso at pagiging mapagpakumbaba. Number 2, Sultan Kösen. Si Sultan Kösen ay ipinanganak noong December 10, 1982 sa Mardin, Turkey at kilala siya bilang pinakamataas na tao sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. Noong 2010 ay naitala ang kanyang taas na 8 feet at 2.8 inches. Ang sobrang tangkad niya ay dahil sa kondisyong tinatawag na acromegaly. Ito ay isang sakit kung saan ang katawan ay gumagawa ng labis na growth hormone. Ito ay karaniwang sanhi ng tumor sa pituitary gland na nagkokontrol sa paglaki ng katawan. Bukod sa kanyang tangkad ay malaki rin ang sukat ng ibang bahagi ng katawan ni Sultan. Ang kanyang mga kamay ay may sukat na 28.5 centimeters, kaya siya ang may pinakamalaking kamay sa mundo. Ang kanyang mga paa naman ay umaabot ng 36.5 centimeters na siya ring pinakamalaking paa na naitala. Dahil sa kanyang laki ay nahihirapan siyang makahanap ng mga damit at sapatos na kasya sa kanya. Kinakailangan niyang magpagawa ng mga espesyal na damit at sapatos. Pati ang kanyang tahanan ay kinailangang baguhin para siya ay magkasya dito. Dahil sa sobrang tangkad ay maraming simpleng gawain ang nagiging mahirap para kay Sultan, tulad ng paglalakad, pag-upo at pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Nahihirapan din siyang magbalanse, kaya gumagamit siya ng saklay para makalakad ng maayos. Sa kabila ng mga hamong ito ay nananatiling positibo si Sultan. Ayon sa kanya may mga magagandang bagay din ng pagiging matangkad, tulad ng madali niyang makita ang mga bagay mula sa malayo at kaya niyang abutin ang mga bagay na hindi abot ng karamihan. Samantala, noong 2010 ay sumailalim si Sultan sa isang operasyon para tanggalin ng tumor sa kanyang pituitary gland. Pagkatapos nito ay dumaan siya sa hormone therapy upang makontrol ang produksyon ng growth hormone. Matapos ang operasyon ay tumigil na ang kanyang paglaki, ngunit nananatili siyang isa sa pinakamataas na tao sa kasaysayan.
At noong 2013 ay ikinasal si Sultan kay Mervedivo na isang babae na mula sa Syria. Kahit na malaki ang agwat ng kanilang tangkad ay hindi ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Ayon kay Sultan, isa sa mga pangarap niya ang magkaroon ng pamilya at mabuhay ng normal at natupad ito sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay nagsisilbing inspirasyon si Sultan sa maraming tao. Pinatunayan niya na kahit may mga limitasyon ay maaring mamuhay ng masaya at positibo. Number 3. Yao Ming. Si Yao Ming ay isang sikat na player ng basketball mula sa China. Nakilala hindi lang dahil sa kanyang galing sa laro, kundi dahil din sa kanyang napakataas na tangkad. Ipinanganak siya noong September 12, 1980 sa Shanghai, China. Si Yao ay may taas na 7 feet at 6 inches na naglagay sa kanya bilang isa sa pinakamataas na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Dahil dito ay naging malaking usapin ng kanyang tangkad hindi lang sa sports kundi pati na rin sa kalusugan at pamumuhay ng mga taong kasing taas niya. Ang kanyang tangkad ay hindi nakakagulat dahil sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay may taas na 6 feet at 7 inches at ang kanyang ina naman ay 6 feet at 3 inches. Pareho silang mga manlalaro ng basketball sa China noon, kung kaya't malaki ang naging impluwensya nila sa paghubog kay Yao bilang atleta. Namana ni Yao ang kanilang tangkad at talento, kaya lumaki siyang matangkad at magaling sa basketball. Ang pagiging napakataas ni Yao ay nagdala sa kanya ng mga benepisyo at mga hamon. Sa basketball ay malaking tulong ang kanyang taas, lalo na sa pagkuha ng rebound, pagblock ng tira at pagdepensa. Kaya naman noong 2002 ay nagsimula siyang maglaro para sa Houston Rockets ng NBA. At mabilis siyang naging isa sa pinakamahusay na sentro sa liga. Dahil sa kanyang galing at taas, ay 8 beses siyang napili bilang NBA All-Star na isang malaking karangalan sa mundo ng basketball. Pero hindi laging madali ang buhay bilang isang napakataas na tao. Si Yao ay nakaranas ng maraming injury, lalo na sa kanyang mga paa at tuhod. Dahil sa bigat ng kanyang katawan, ang pressure sa kanyang mga kasukasuan ay nagdulot ng seryosong pinsala kaya kinailangan niyang mag-retire sa basketball noong 2011. Bagamat maaga ang kanyang pagre-retire ay kinilala pa rin si Yao bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Bilang isang kilalang personalidad ay hindi lang siya nakilala sa loob ng basketball court. Naging mahalagang simbolo rin si Yao Ming ng mga Asian athletes sa buong mundo. Sa kanyang pagiging tanyag sa NBA ay naging tulay siya sa pagpapalaganap ng pagkakaibigan sa pagitan ng China at United States. Number 4. Andrei Rene Roussimoff. Si Andrei Rene Roussimoff o mas kilala bilang Andre the Giant ay isang tanyag na wrestler at actor dahil sa kanyang napakalaking taas at timbang. Ipinanganak siya noong May 19, 1946 sa Grenoble, France. Si Andre ay may sakit na tinatawag na acromegaly na nagdudulot ng sobrang produksyon ng growth hormone, dahilan kung bakit napakabilis ng paglaki ng kanyang katawan. Umabot siya sa taas na 7 feet at tumimbang ng mahigit 500 pounds. Bata pa lang ay kapansin-pansin na ang laki ni Andre. Sa edad na 12 ay higit 6 feet na ang kanyang taas. Dahil dito ay nahirapan siyang makahanap ng mga damit at sapatos na kasya sa kanya. Pati mga simpleng gawain tulad ng pagsakay sa kotse o pag-upo sa mga normal na upuan ay naging hamon sa kanya. Samantala sinimulan ni Andre ang kanyang career sa wrestling sa Europe at kalaunan ay lumaban siya sa Japan at Amerika. Naging tanyag siya dahil hindi lang sa laki kundi pati sa kanyang galing at lakas sa wrestling. Nang maging bahagi siya ng World Wrestling Federation na kilala na ngayon bilang World Wrestling Entertainment ay mas lalo siyang sumikat. Isa sa mga pinakatanyag niyang laban ay noong WrestleMania 3 noong 1987 kung saan nakalaban niya si Hulk Hogan. Ang labanan na ito ay isa sa pinakasikat sa kasaysayan ng wrestling, lalo na noong binuhat ni Hogan si Andre na kinatuwa ng mga nanonood. Bukod sa pagiging wrestler, si Andre ay naging actor din. Ang isa sa kanyang pinakakilalang pelikula ay The Princess Bride noong 1987 kung saan ginampanan niya ang role na si Fezzik. Bagaman malaki at matapang ang anyo niya sa wrestling ay maraming nakakakilala sa kanya bilang isang mabait at magiliw na tao. Maraming kapwa wrestler ang nagsasabing si Andre ay may magandang ugali at masayahin. Subalit dahil sa kanyang kondisyon ay dumami ang mga health problems ni Andre habang siya'y tumatanda. Nahihirapan na siyang maglakad at madalas makaramdam ng sakit. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin siya sa wrestling hanggang sa hindi na kaya ng kanyang katawan.
Namatay si Andre noong January 27, 1993 sa edad na 46 dahil sa sakit sa puso habang nasa Paris, France. Number 5. Vikas Kumar Uppal. Si Vikas Kumar Uppal na ipinanganak noong 1986 sa India ay isa sa mga kilalang pinakamataas na tao sa buong mundo. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Haryana, India. Dahil sa kanyang sobrang taas ay naging tampok siya sa iba't ibang balita. Tinatayang umabot ang kanyang taas sa 8 feet at 3 inches, bagaman hindi ito opisyal na naitala ng Guinness World Records. Habang lumalaki, si Vikas ay napansin ng kanyang mga magulang na mas mabilis ang kanyang paglaki kumpara sa ibang mga bata. Ang kanyang sobrang taas ay dulot ng isang kondisyon na tinatawag na gigantism, kung saan naglalabas ng sobrang dami ng growth hormone ang katawan. Dahil dito ay patuloy na lumalaki ang kanyang mga buto at kalamnan na nagdulot ng kanyang pambihirang tangkad. Dahil sa kanyang taas ay napansin siya ng mga tao at madalas siyang itinampok sa mga palabas at balita. Marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang kakaibang taas, ngunit hindi naging madali para kay Vikas ang kanyang sitwasyon. Nahihirapan siyang maglakad at madalas nakakaranas ng sakit sa kasukasuan at likod. Pero sa kabila ng mga ito ay nanatili siyang positibo at sinubukang mamuhay ng normal. Madalas ding sumasali si Vikas sa mga kaganapan at palabas na nagpapakita ng mga pinakamataas na tao sa buong mundo. Bagaman naging sikat siya ay simple lang ang kanyang buhay at hindi niya madalas ibinabahagi ang kanyang personal details. Bukod sa kanyang pagiging matangkad ay naharap din niya ang iba't ibang problema sa kalusugan dahil sa kanyang kondisyon. Sa kasamaang palad ay pumanaw si Vikas noong June 30, 2007 sa edad na 21. Ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng komplikasyon matapos siyang operahan upang tanggalin ang tumor sa kanyang utak na konektado sa kanyang kondisyon. Dahil dito ay hindi siya formal na naitala bilang pinakamataas na tao ng Guinness World Records, pero patuloy pa rin siyang kinikilala bilang isa sa pinakamataas na tao sa kasaysayan. Number 6. Edouard Beaupré. Si Edouard Beaupré na kilala rin bilang The Willow Bunch Giant ay ipinanganak noong January 9, 1881 sa Willow Bunch, Saskatchewan, Canada. Naging kilala siya dahil sa kanyang sobrang taas na dulot ng sakit na tinatawag na gigantism. Sa edad na 23, bago siya namatay ay umabot ang kanyang taas sa 8 feet and 3 inches. Samantala si Edouard ay panganay sa 18 anak ni Gaspard Beaupré at Florestine Pichet na mga French-Canadian na nanirahan sa Saskatchewan. Bilang bata ay normal ang kanyang paglaki, ngunit nang siya ay 9 years old na ay bigla siyang lumaki ng mabilis. Pagsapit niya ng 17 years old ay lagpas na sa 7 feet ang kanyang taas. Dahil dito ay napansin siya ng mga tagapag-aliw sa mga sirkus at perya at naging bahagi siya ng mga palabas kung saan ipinapakita ang mga kakaibang tao. Bukod sa kanyang taas ay kilala rin si Edouard sa kanyang lakas. Ayon sa mga kwento ay kaya niyang buhatin ang kabayo na may timbang na 900 pounds. Dahil dito ay marami ang humanga sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas ay nahirapan siya dahil sa sobrang laki ng kanyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng pananakit ng katawan at hirap sa paghinga dahil sa kanyang kondisyon. Subalit nagpatuloy si Edouard sa pagpe-perform sa iba't ibang lugar sa North America. Maraming tao ang nais siyang makita at bumilib sa kanyang laki at lakas, kung kaya't patuloy siyang kumikita sa mga shows. Sa kabila ng kasikatan ay lumalala ang kanyang kalusugan at noong July 3, 1904 sa edad na 23 ay namatay siya sa St. Louis, Missouri dahil sa pagdurugo ng baga na isang komplikasyon ng gigantism. Pagkatapos niyang mamatay ay hindi kaagad nakuha ng kanyang pamilya ang kanyang katawan. Sa halip ay ginamit ito sa mga medical studies at inilagay sa mga museum. Noong 1905 ay naimbalsamo ang kanyang katawan at ipinakita sa publiko. Tumagal ng ilang dekada bago ito naibalik sa kanyang pamilya. Ang tagal na ito ay nagdulot ng lungkot at sakit sa kanyang mga kamag-anak at noong 1990s, sa wakas ay naibalik ang kanyang katawan sa pamilya at nailibing siya ng maayos sa kanyang bayan sa Willow Bunch, Saskatchewan. Sa ngayon ay may memorial na inialay kay Edouard sa kanyang bayan bilang paggunita sa kanyang kakaibang buhay. Number 7. Trinche Cornelis Dr. Kiever. Si Trinche Cornelis Dr. Kiever, na mas kilala bilang Trinche Kiever,
ay ipinanganak noong April 10, 1616 sa Edam, Netherlands. Sumikat siya bilang pinakamataas na babae sa kasaysayan dahil sa kanyang taas na umabot ng 2.54 meters na kung saan ay labis ang produksyon ng growth hormone kaya abnormal ang paglaki ng katawan mula pagkabata. Samantala, ang mga magulang ni Trinche na sina Cornelis Kiever at Anna Pauwels ay ordinaryong tao. Bata pa lang si Trinche ay napansin na nilang mas mabilis ang paglaki niya kaysa sa ibang bata. Sa edad na siyam ay mas mataas na siya sa mga karaniwang tao. Pagsapit ng 16 years old ay umabot na siya sa kanyang pinakamataas na taas. Dahil sa kanyang kakaibang laki ay ginamit siya ng kanyang mga magulang bilang atraksyon sa mga fiesta at perya. Ipinapakita siya sa publiko kapalit ng bayad na noong panahong iyon ay karaniwang paraan para sa mga taong may kakaibang katangian. Gayun din naman noong 1625 ay ipinakilala si Trinche sa mga kilalang tao. Kabilang na si Holy Roman Emperor Ferdinand II. Naging usap-usapan ang kanyang pambihirang taas at maraming manunulat at manlalakbay mula sa iba't ibang bahagi ng Europe ang nagkwento tungkol sa kanya. Dahil dito ay mas lalo siyang nakilala sa iba't ibang lugar. Ngunit sa kasamaang palad ay maaga siyang pumanaw noong 1633 sa edad na 17. Hindi malinaw ang eksaktong sanhi ng kanyang kamatayan, ngunit pinaniniwalaan ng mga eksperto na ito'y may kaugnayan sa kanyang kondisyon. Inilibing siya sa kanyang bayan sa Edam, ngunit hindi alam ang eksaktong location ng kanyang libingan. Bilang alaala ay may mga plates at marker na itinayo sa kanyang bayan para ipaalala ang kanyang kwento. Dagdag pa rito ang buhay ni Trinche ay nagsilbing halimbawa ng mga taong may kakaibang kondisyon at kung paano ito nakaapekto sa kanilang buhay. Ang kanyang kwento ay naging mahalaga sa larangan ng medicine dahil nagbigay ito ng interes at pag-aaral sa mga ganitong uri ng kondisyon. Number 8. Zheng Jinlian. Si Zheng Jinlian ay kilala bilang isa sa pinakamataas na babae sa buong mundo. Ipinanganak siya noong June 26, 1964 sa probinsya ng Hunan, China. Umabot ang kanyang taas sa 2.48 meters. Kaya siya ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamataas na babae na naitala sa kasaysayan. Kaugnay nito, ang kanyang sobrang tangkad ay sanhi ng isang sakit na tinatawag na gigantism na nagiging dahilan ng sobrang paglaki ng katawan dahil sa labis na production ng growth hormone. Ang kadalasang sanhi nito ay isang tumor sa pituitary gland na nagkokontrol sa mga hormones na nagpapalago ng katawan. Sa kaso ni Zheng ay nagsimula siyang lumaki ng hindi pangkaraniwan noong bata pa siya. Sa edad na 4, ang taas niya ay 1.56 meters na mas mataas kaysa sa mga batang kasing edad niya. Dahil dito ay nagkaroon siya ng mga problema sa kanyang katawan tulad ng pagkabaluktot ng kanyang spine or scoliosis kaya nahirapan siyang makalakad at kumilos ng normal. Bukod sa kanyang sobrang tangkad, si Zheng ay nahirapan din sa maraming aspeto ng kanyang buhay. Hindi siya nakagalaw ng maayos at nangangailangan siya ng tulong medikal para sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bagamat nakilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang taas, ay ito rin ang nagdala ng mga seryosong komplikasyon sa kanyang kalusugan. Nagkaroon siya ng mga problema sa kanyang baga na isa sa mga dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Namatay si Zheng Jinlian noong November 13, 1982 sa edad na 17 dahil sa mga komplikasyong dulot ng kanyang kondisyon. Bagamat maikli ang kanyang buhay, siya ay naging mahalagang bahagi sa pag-aaral ng mga bihirang kondisyon tulad ng gigantism. Maraming doktor at researchers ang nagkaroon ng interes sa kanyang kaso na nakatulong sa mas malalim na pag-unawa sa mga sakit na may kinalaman sa abnormal na paglaki ng katawan. Number 9. Sandy Allen. Si Sandy Allen ay kinilala bilang isa sa pinakamataas na babae sa buong mundo. Ipinanganak siya noong June 18, 1955 sa Chicago, Illinois, USA. Ang taas niya ay 7 feet and 7 inches kaya nakatanggap siya ng title mula sa Guinness World Records bilang pinakamataas na babae sa mundo mula 1976 hanggang sa kanyang pagkamatay noong August 13, 2008. Samantala, ang sobrang tangkad ni Sandy ay sanhi rin ng isang kondisyon na tinatawag na gigantism. Ito ang dahilan kung bakit mabilis siyang lumaki noong bata pa siya. Dahil sa kanyang taas ay naranasan niya ang maraming hamon sa pang-araw-araw na buhay. Hirap siyang makahanap ng damit at sapatos na kasya sa kanya at madalas din na nahihirapan siyang pumasok sa mga pinto o sumakay ng mga sasakyan. Nagkaroon din siya ng mga problema sa kalusugan tulad ng pananakit ng kanyang likod at mga binti na lumala habang siya'y tumatanda. Subalit kahit maraming hirap ang kanyang naranasan ay hindi nawalan ng pag-asa si Sandy.
Ginamit ni Sandy ang kanyang kasikatan para magbigay ng inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kabataan na nakakaranas ng discrimination dahil sa kanilang hitsura o tangkad. Madalas din siyang magbigay ng mga speech sa mga paaralan kung saan ay hinihikayat niya ang mga tao na tanggapin at mahalin ang kanilang sarili. Bukod sa pagiging inspirasyon sa maraming tao, ay lumabas din si Sandy sa ilang pelikula at TV shows. Isa sa mga pelikula na kasama siya ay ang Casanova noong 1987 kung saan gumanap siya bilang isang higante. Lumabas din siya sa mga documentaries at talk shows na tumulong sa pagpapalaganap ng kanyang mensahe tungkol sa pagtanggap sa sarili at pagiging positibo sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ngunit habang tumatagal ay lalong lumala ang mga health problems ni Sandy. Sa kanyang huling mga taon ay kinailangan na niyang gumamit ng wheelchair dahil sa matinding sakit at hirap sa paggalaw. Sa kalaunan ay nanirahan siya sa isang nursing home sa Shelbyville, Indiana at doon siya pumanaw noong August 2008 sa edad na 53. Number 10, Maria Feliciana dos Santos. Si Maria Feliciana dos Santos ay isang kilalang tao mula sa Portugal noong 18th century dahil sa kanyang sobrang taas. Siya ay may kondisyon na tinatawag na gigantism. Dahil dito ay patuloy ang paglaki ng kanyang katawan, lalo na ang mga buto at kalamnan kahit lampas na sa karaniwang edad ng paglaki. Ayon sa mga report ay umabot siya ng higit sa 7 feet na isang pambihirang tangkad lalo na sa panahong iyon. Bata pa lang ay kitang-kita na ang kanyang kakaibang taas, kaya madali siyang napansin ng mga tao sa kanilang komunidad. Dahil dito ay maraming tao ang nag-usisa at bumilib sa kanyang itsura. Samantala maraming doktor at scientist ang nagkaroon ng interes sa kanyang kondisyon. Gusto nilang malaman kung bakit siya lumaki ng ganoon. Pero dahil limitado pa ang kaalaman sa medicine noong panahon na yon, ay hindi pa nila lubos na naipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang napakalaking pangangatawan, si Maria Feliciana ay kilala bilang isang mabait at mapagpakumbabang tao. Sinikap niyang mamuhay ng normal kahit may mga hirap siyang nararanasan. Ngunit hindi maiiwasan na maraming tao ang nagtataka o minsan ay natatakot sa kanyang kakaibang laki. Ngunit nanatili siyang matatag at positibo. Sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy siyang naging inspirasyon sa mga tao dahil sa kanyang tapang at pagiging mabait. At kahit hindi gaanong marami ang record na naiwan tungkol sa kanyang buong buhay, si Maria Feliciana ay naging kilala dahil sa kanyang kondisyon at kinikilala bilang isa sa pinakamalalaking tao sa kasaysayan. Sa kasalukuyan ay mas nauunawaan na ang gigantism at may mga paraan na upang maagapan o magamot ito. Ngunit noong kanyang panahon ay hindi pa posible ang ganitong mga solusyon.